Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ang pag-uusapan natin yan ay tungkol sa impeachment. Dito na naman tayo sa impeachment. Alright, so today, nakita natin yung uh, cross-examination at saka redirect examination at saka yung mga examination ng mga senator judges. So, ang iba sa kanila ay parang nagbibigay sila ng mga hint para yung, yung witness ay makapag tuloy-tuloy yung kanyang sagot. Pero, hindi nila alam na doon sila tinatrabaho ng defense sa irregularities at doon sa mga typo errors na sinasabi ng kanilang witness. So, pag sinabi mong typo errors, syempre mga dokumento parang hindi siya acceptable kasi nga impeachment trial yon. At saka ang daming taong nag-prepare at saka ang laki ng budget na nilaan doon, tapos palaging typo errors, hindi nagtutugma. Kahit nga sa ordinaryong mga documents na ipinapasa kung tayo ay kumukuha ng mga license or whatever, passport, pag may nagkakamali, kahit nga sa school, pag yung grades mo ay nagkamali ka, may ano lang doon, kunting blat-blat lang ng pen, kailangan mo siyang lagyan ng signature para ipakita na iyan ay totoo at hindi siya fake or hindi siya mali. Yun. Yung sa kanila ay nag-change this yung date at saka nasa impeachment trial sila na sobrang mahal at magastos. So, yun na nga, sabi ng prosecution ay panalo sila. 4-0. Tapos sabi naman ng defense, 4-0 din. So, as opinion sa mga kagaya natin na mga ordinaryong tao bilang OFW, siyempre meron din tayong karapatang mag-react. Kasi nga nakikita natin kung hanggang saan kung ano ang patutunguhan sa kasong yan na yung sinabi na ni VP Sara doon sa kanyang sa press conference na ginanap noong November. Yun. So, paulit-ulit lahat ng matatalino, lahat ng magagaling na nasa panig ng prosecution ay sila ay mas lalong tumatalino. Ang pagbabanta may if paano nga naman mag-revenge kung nasa libingan, magre-revenge kasi meron siyang pinagsabihan. Pero paano ba nasabi? Yun ang paulit-ulit na utterances yun paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Lotok. Ang tawag ko sa kanya ay lagutok ka. Kasi kahit taga-Tacloban siya, parang merong tinatawag na conspiracy. Yung abogado na nag-interview galing ng Carigara, Leyte, nag-aral sa Palo. Yung ini-interview naman galing Tacloban. Taga saan ba si Tambaluslos, Tacloban? Taga saan ba ang mother ni Bangag, Tacloban? Parang merong connection. But anyway, sabi nga ng prosecution ay panalo sila. 4 days na ang nangyayari. So, ito, ang prosecution ay merong hamon. Yan, defense. Hinahamon kayo ni Cookie or ni Tongres Buaya Ridon na ang laki ng mata. Ito yung hamon niya. Pakinggan nyo ha. At saka, pag-aralan niyo mabuti kasi talo daw kayo. Prosecution, makinig. Yeah. Parang galingan nyo pa na onte. Kasi even if they had raised document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. Hindi ba? Ang pinag-uusapan pa rin po natin dito, yung punta ng pangalawang Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi ho nagbabago yun. Tuloy pa rin ho yun. Ibig sabihin, kahit pag-usapan ho natin araw-araw, sino ba yung pagkakaiba ho ng mga docket number ng Department of Justice document, no? Hindi nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan. So, pasok pa rin po sa yung Okay, pag-usapan natin yung sinabi niya, may nagbabanta, may pinagbantaan. Pero
Pero doon sa witness nung tinanong, ang kanilang inimbestigahan ay doon lang sa scope na kung saan si VP Sara ay nagsabi ng ganun. Hindi sila imbestiga kung ano ang puno at dulo. Kasi nga naman, pag inimbestigahan, malalaman nila, matutukoy nila na galing doon sa Quadcom, sa House of the Crooks. Kasi nga naman, hindi yun masasabi ni VP Sara kung hindi si Attorney Zulaika kinontempt at saka papadala doon sa correctional. Hindi naman siya suspect, hindi naman siya kriminal. Bakit ganun? So, kaya nga, ang hamon ni Ridon sa depensa, hindi nyo ba alam na kaya nga kayo nagbawas ng testigo? It's because pag dinala nyo si Attorney Zulaika, tsak na malalaman ng lahat. Kasi akala ng prosecution ay titistigo yun, magpapatibay sa kanilang kaso na grave threats at saka inciting to sedition. Hindi yun. Magpapatunay yun kung ano ang dahilan kung bakit nasabi yun ni VP Sara. Yun. At ang makikita natin na kunyari yung defense lang siya kasi feeling ko si Attorney Binluan mas siya mapagbigay siya, hindi siya kagaya kay Attorney Narvasa na talagang objection ganon. At saka ito namang abogado nila si Ligutan, parang feel niya ba parang ang galing-galing na niya talaga as in, pero kumikindat-kindat naman siya doon sa kanilang mga witnesses. So ayan yung hamon, ipagpatuloy natin kung yung sinabi pa ni Cookie. Kasi wala daw na bago kahit ano pang mangyari. Kahit anong mangyari, wala kang nabago kasi nga inamin pa nga ni VP Sara, hindi naman niya dininay. Ang tanong doon, enough na ba para siya ma-impeach? Yun ang tanong, enough ba? Sabi mo hindi yung mga dakit numbers, hindi ba yun importante? Para sa inyo, hindi ba importante yun? Kasi very important yun, nasa government sila. At sobrang high profile ang kanilang ginagawa. Yun. Yung pong teorya ng prosecution na meron pong aktual na pagbabanta laban sa Pangulo at kanyang pamilya that rise to a level of an impeachable offense. Tutuloy pa rin ho yun. So, we'll let them nitpick on all of these documents, no problem. Kasi hindi ho nagbabago yung fact. Okay, no problem. Huling-huli na nga kanina, namumula na nga yung witness nyo, no problem ka pa rin. Ikaw kaya sumalang dun. Ito kasi si Cookie. Maraming tao, marami sa comment section doon sa mga nagla-live na bakit kaya yung mga congressman, yung mga buhaya, ang tatapang pag nasa kongreso. Pero bakit doon sa Senado, bakit nag-hire sila ng mga private prosecutors? Bakit hindi sila ang nagsalita doon? Di ba ang gagaling magsalita? Gagaya nito, sobrang galing niya magsalita. O sabi niya, talo na yung defense kasi wala daw mababago. Anong walang nababago? Walang mababago nga na nalaman ng mga tao ngayon na ang inimbestigahan nyo yung tungkol lang sa sinabi ni VP Sara. Hindi ko nag-imbestiga kung bakit niya yun nasabi. Sinasabi nyo na may threat yung tatlong minions, alam nyo na, merong banta sa kanilang buhay. Bakit hindi kayo nag-imbestiga doon sa banta ng buhay ni VP Sara? Kasi nga, yung nangyari ay nasabi yun ng VP kasi tinanong siya ng isang nandun sa conference nila. Tinanong siya na ano naman paano na ang yung seguridad, your security. So yun ang sabi niya na ganun pag may nangyayari, if I die, ganun. So sabi niya no problem daw, na sabi ng mga commentators, yung mga abogado na ginagamit ang utak nila, sabi nila na binubutasan nila yung kanilang witness. Kasi pag nabutasan ang witness, ibig sabihin hindi siya credible. O, di ba? Nabutasan siya ni Senator Robin Padilla na marami siyang kaso. O, imagine na, extortion, illegal detention. O, ang dami niyang kaso, bay. At ang pinakamalala, kapag tinatanong siya ng yes or no, hindi siya nag-yes or no, nag-explain pa siya.
Tapos, karamihan sa sagot niya, sabi niya, according to my knowledge, I don't know. Hindi lang siya sabi na I don't know. Yun ang pinaka-masama sa lahat ng masama. Kasi nga, ang mga sinasabi ng witness na sila gutok, na si lugtok, na si lugtok, ang sinasabi niya ay parang mga hearsays na hindi galing sa kanya mismo, galing sa ibang tao, galing sa ibang nag-imbestiga, hindi siya mismo. Na mayroon pong pagbabanta. Pangalawa, nakakatawa ho yung mga tanungan. Sa totoo lang, parang no-brainer yung mga tanong eh. Ayan, defense. No-brainer daw kayo. Wala, ipakita nyo kay Cookie na may brain kayo. Hinahamon niya kayo, no-brainer daw. Sabi niya, sabi ko, ikaw ang may brain, di ikaw magpunta dun. Tingnan natin kung ano ang masasabi mo. Ha? Walang ya talaga tong Cookie na to. Yung pong cross-examination on several points. No, una, pero nung magpagtatanong ho doon sa control of the Office of the President over the NBI and the DOJ. Parang talaga naman. Hindi ba totoo? Sino ba ang pinuno? Sino ang magkokontrol, di ba nga? Di ba sabi ni Bangag na kayo ang inatasan na gumawa sa mga bagay na niyan, sundin nyo kung ano ang nasa batas. O, ano tawag dyan, di ba? Dapat, yung sinasabi ni Bangag, kagaya kay PRRD, na ibinuto yan ng taong bayan, wag yung pakialaman, kung meron kayong mga impeachment na yan, wag. In my term, wag yung gagawin yan. Pero ano sabi ni Bangag? May sinabi kaya siya na kayo ang nandyan inatasan, di ituloy nyo lang kung ano ang pinagagawa nyo kasi kayo naman ang merong alam. Ang tawag doon. See? So, yun ang nakakabahala. Kasi ginigiit talaga nila na yun ay grave threats at saka inciting to sedition. Pero ang tanong naman ni Soto na bakit naging bakit siya naging impeachable? Kung ganun lang naman, pwede lang naman daw sa RTC, doon litisin at saka pwede nang pag-usapan doon. Bakit dinala pa dyan bilang isang one of the impeachment complaints sa 4? So, yun lang. Bukas ulit kung ano ang mangyayari kasi bukas magkakaroon sila ng oral argumentation. Bye-bye!